Kasi Nung nangyari sa iyo yung nung during nung nasa motocross, ano ka pa? Yun naman yung nagbigay sa'yo ng moments mo. Yan, oo. Na parang, hindi pala dapat full throttle lang. Hindi pwede, oo. Anong learnings? Ang learning ko, kailangan mo lagi na may momentum. Kailangan nakaset up ka lagi sa corner para tuloy-tuloy yung momentum. Kasi pagdating ng jump, minsan doon pa ako pumipiga eh. So, nagkakamali. Yun yung wrong thinking na pag nasa jump ka, doon ka lang magagas. Magbibigay ng gas eh. Pero dahil papunta ka na sa jump, papatake off ka na, pwede mawala yung traction, pwedeng humalang yung motor. So, maraming factors. Pero nag-motocross ka pa after nung incident? Yes, nagtuloy-tuloy ako. Umabot Ilang ako years sa... pa? From 1998, nagsimula kasi ako as privateer noong 1994. That was in Marikina. Yung may mall na ngayon doon eh. Dati wala yung mall na yun. MX Track yun sa may Tulay. So ngayon, napasok ako sa factory team ng Mobile Honda. Then kalagitnaan ng season, napunta naman ako sa Shell Yamaha. Okay. So 2 team, yun napasukan ko sa loob ng 1 taon. Then year 2000, nagkaroon ng PLDT Petron Rallycross and Motocross sa BGC, which is pinatakbo ni Richard Gomez at that time ng RT Beast. So at the end of the day, nung natapos kami noon, umabot ako sa kategory ng expert, pero dahil nga sa magastos ang motorsports kunyari, kami ni Kel, magkalaban kami sa isang kategory. Dumating yung time, pareho kami ng skills. Pero yung motor ko, 2016, sa kanya, 2022. Brand new, So, brand new. Ibig sabihin, yung equipment is very important din pagdating sa motorsports. It's man and machine. Yeah. Kailangan laging gano'n. Kailangan pantay yung skill mo dun sa ginagamit mo. Mismo naman. Totoo naman yun. So, marami akong natutunan na after nung 2000, 2003, nagsimula naman ako mag-circuit racing. Underbone naman ang yung circuit racing po, yun yung Yung nasa loob ka ng yung racetrack. banking. Yung banking, yung sumasayad tuhod. Yun. Kung sa motocross, nakalawit yung paa mo, dito sa banking, tuhod naman. So it's another discipline. Yan. So, after nun, 2007, napunta na nga ako ng Japan sa Hamamatsu at saka sa Ryuyu, which I took safety riding courses naman. Kasi doon ko nakita na okay yung rider ka aggressive rider ka for the motorsports, pero mas maraming Pilipino ang nagmumotor, ang gumagamit ng motorsiklo sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Yun ang sinasabi natin. So sinabi ko, ito na, safety riding na to, advocacy. Okay. So lahat ng natutunan ko, binalik natin dito, then the rest you made your own module, yes. Diba? Yun. Based dun sa natutunan ko, dahil Philippine setting tayo, iba yung road condition natin dito kaysa sa Hapon. Baga, own terms mo. Tama. So, it's about learning the basics and experiencing kung ano man yung naging experience mo dati sa pagmumotor. So, pinagsama ko lahat yun.